Magandang araw sa ating lahat. Panibagong araw at paninibagong talakay na naman ang ating gagawin. At ang paksa natin ngayon ay patungkol sa pang-abay. Ngunit bago iyan, narito muna ang aking layunin. Una ay naipaliliwanag ang pang-abay at mga uri nito. Napapahalagahan ang pang-abay at ang mga uri nito at panghuli ay nakasulat ng sanaysay na pinapaloban ng 5 hanggang 10 uri ng pang-abay. Ano nga ba ang pang-abay? Ang pang-abay o adverb sa Ingles ay kung tawagin sa wikang Ingles ay mga salitang nagbibigay turing, naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. So, sa madaling salita, ang pang-abay ay bahagi siya ng salita na kung saan inilalarawan niya ang pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Narito ang halimbawa ng pang-abay. Una ay pang-abay na naglalarawan ng pandiwa. Mabilis na tinakbo ni Pedro ang paaralan dahil huli na siya sa kanyang klase. Ang ating pang-abay rito ay mabilis na kung saan ay inilalarawan niya ang tinakbo na isang pandiwa. Ang sunod naman ay pang-abay na naglalarawan sa pang-uri. Talagang napakasipag ng anak ni Aling Josefa, araw-araw nitong nagwawalis sa kanyang tapat. Ang ating pang-abay rito ay talagang na kung saan inilalarawan niya ang pang-uri na napakasipag. Ang sunod naman ay pang-abay na naglalarawan sa kanyang kapwa pang-abay. Sadyang napakabagal maglakad ni Juan, kaya lagi siyang naiiwan ng kanyang mga kaibigan. Ang ating unang pang-abay rito ay sadyang na kung saan ang isa ay napakabagal, na kung saan ang napakabagal ay inilalarawan niya kung saan inilalarawan ng napakabagal kung gaano kabagal maglakas si Juan. Ang sunod naman ay mga uri ng pang-abay. Meron tayong 13 pang-uri, ngunit ang aking tatalakayin lamang ay siya ay 6 lamang at ipagpapatuloy ito ni Binibining Mambo. Unang pang-abay ay ang pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ginagamitan ito ng mga panandang ng, na o ng. Dito sa pamamaraan ay ang ating lamang tatandaan ay sinasagot nito ang tanong na paano. Halimbawa, sumigaw ako ng malakas. So, paano ako sumigaw ng malakas? Ang ating ginamit na pananda ay nang. Ang sunod na halimbawa ay, kumain kami ng mabilis. Paano ako kumain? Mabilis. At ang ating ginamit na pananda ay nang. At panghuling halimbawa ay, niyakap ni nanay ang aming bunso ng mahigpit. Paano niyakap ni nanay ang aming bunso? Mahigpit. At ang ating ginamit na pananda ay nang pa rin. Ang sunod naman ay pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa sa pangungusap. Sinasagot nito ang tanong na kailan. May 3 uri ng pang-abay na pamanahon. Ito ay ang mga may pananda, walang pananda, at nagsasaad ng dalas. So from the word itself, no, panahon.
kung kaya't ang kanyang sinasagot na tanong ay kailan. So sa unang uri ng pamanahon ay may pananda. Pamanahong may pananda, ito ay ginagamitan ng mga panandang ng, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggang. Halimbawa nito ay, umpisa bukas ay gigising ako ng maaga. Ang ating ginamit na pananda rito ay umpisa, at ang ating bukas naman ay ang ating panahon. Ang pangalawa ay kapag Mayo ay dinadalaw ko ang aking lola. Ang ating ginamit dito na pananda ay kapag ang ating sinasagot na kailan ay tuwing Mayo or kapag Mayo. At ang panghuli ay kung araw ng linggo lang ako pumupunta sa aming simbahan. Ang ating ginamit rito na pananda ay kung, at ang ating kailan o ang ating linggo ay tumutukoy siya sa kung kailan ako pumupunta sa simbahan. Sunod naman ay pamanahong walang pananda. So dito sa walang pananda ay tandaan lamang natin ang mga panandang bukas, mamaya, sandali, kanina, ngayon, bukas, at iba pa. Halimbawa ay, pumunta kami bukas sa palengke. Kung saan ang ating ginamit na pananda ay bukas. Sunod ay, kunin mo mamaya ang telang ipinatago ko sa iyo. Ang ating ginamit na pananda ay mamaya. Sunod naman ay sandali na lang at magsisimula na ang palabas. Ang ating ginamit na pananda ay sandali. Sunod ay si Aldin ay kanina pa naghihintay kay Maine. Ang ating ginamit na pananda ay kanina. At panghuli, kahapon ka sana umuwi dito. Ang ating ginamit na pananda ay kahapon. Sunod naman ay pamanahong nagsasaad ng dalas. Ito ay ginagamitan ng salitang nagsasaad ng dalas. Halimbawa nito ay mga salitang araw-araw, taon-taon, tuwing, oras-oras, linggo-linggo, at iba pa. Halimbawa ay magsipilyo ka araw-araw. Ang ating ginamit na pananda na nagsasaad ng dalas ay araw-araw. Sunod naman ay pumunta kami sa Japan taon-taon o pumupunta kami sa Japan taon-taon. Ang sunod ay linggo-linggo kami naliligo sa talon. At ang panghuli ay tuwing Biyernes ay maaga akong gumigising. Ang sunod naman na pang-abay ay ang panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa puok o lugar na pangyayarihan ng kilos. Sumasagot ito sa tanong na saan. At dahil tungkol ito sa puok, ang kanyang sinasagot na tanong ay kailan. Ilan sa mga panandang ginagamit dito ay ang mga salitang kina, sa, o kay. Ngunit dapat nating tandaan na ang sa ay ginagamit kapag ang kasunod ay isang pangalang pambalana o isang panghalip. At ang kay o kina ay ginagamit siya kapag ang kasunod ay pangalang pantangi, pangalan ng isang tao. Ang halimbawa ay, may nakita akong masarap na ulam sa karinderya. Ang ating ginamit na pananda ay sa sapagkat naglalarawan ito ng pangalang pambalana na karinderya.
Ang kasunod ay ang aking bahay ay malapit sa simbahan. Sunod ay pupunta ako kina Mang Tomas bukas. Ang ating ginamit ay kina sapagkat ang pangalang Mang Tomas ay isang pangalang pangtangi. Ang sunod ay pakikuha mo ako kay Cherry. Pakikuha mo kay Cherry ang aking kaldero. Ang ating ginamit na kay ay ang siyang pananda at ito ang ating ginamit sapagkat ang Cherry ay isang pangalang pangtangi. Sunod naman ay pang-agam. Ang pang-abay na pang-agam ay nagbabadya ng di katiyakan o pag-aalinlangan sa pagganap sa kilos ng pandiwa. Ginagamitan ito ng mga pariralang marahil, siguro, tila, baka, wari, o parang. Halimbawa, marami na marahil ang nakaalam ng sikreto niya. Ang ating ginamit na pananda o parirala ay marahil. Sunod naman, siguro. Siguro ay bukas na tayo umalis. Ang pangatlo ay ang batang ito ay parang walang magulang. At ang pang-apat ay umuulan kaya marahil walang namimili sa palengke. So sa ating mga halimbawa, pinapakita rito na walang kasigurudahan ang mga pangungusap na ibinigay ng mga halimbawa. Kung kaya tinatawag siyang pang-agam na kung saan ay sa salitang ugat nyo ay agam na kung saan kung uulitin siya agam-agam na nangangahulugang hindi kasigurudahan o hindi katiyakan. Ang panglima ay panang-ayon. Nagsasaad ito ng pagsang-ayon ng nagsasalita sa pangungusap. Ilan sa mga halimbawa nito ay mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre, at marami pang iba. So dito sa panang-ayon, makikita natin sa kanyang uri pa lang na panang-ayon, ayon, sang-ayon. So narito ang ating halimbawa. Tunay ngang napakabuti ng ating Diyos. So tunay, talagang totoo, talagang sang-ayon, di ba? Talagang mabuting bata iyang sinonong. Ang pangatlo, oo, asahan mo ang aking tulong. At pang-apat ay, sadya namang mahusay ang kapatid niya dahil may pinagmanahan. At ang panghuli ay panangge. So, sa kanyang uri pa lang na yung makikita, panangge o tangge. Kung kanina ay sang-ayon, panang-ayon, ngayon naman ay panangge o pagtangge. So, nagsasaad ng pagtangge, pagsalungat o pagtutol. Ilan sa mga halimbawa nito ang salitang hindi, di, at ayaw. Halimbawa, hindi ako makapapayag sa nais mo. Ibig sabihin, hindi o ayaw o hindi siya papayag. At ang huli ay ayaw kong makita kang pagala-gala sa oras ng gabi. So ang ating ginamit na pananda ay ayaw na kung saan nagsasabi o naglalarawan siya na hindi siya sang-ayon na pagala-gala ka sa gabi. At yun lamang sa aking parte. At ang iba pang uri ng pang-abay ay ipapaliwanag o i-discuss ni Binibining Mambo.